Isang mapagpala at mabiyayang umagang muli sa araw na ito ng linggo, mga magulang at mga kapatid. Muli tayong nag-aanyaya sa oras na ito sa ating pagsamba, ating bigyang daan ang oras na tayo ay makapupos sa pakikinig at panonood ng ating live worship. At sa pamagitan nito, tayo ay nagpapalakasan sa panahon na ito rin na tayo ay nasa ilalim pa ng quarantine period. Atin pong pagyamanin ang mga kaparaanan na pinaintulot ng Panginoon na ating maranasan ang ganitong panahon at ang mga kasalukuyan din namang mga nagaganap na ito iniakma ng Diyos sa kanyang kapanahunan. Kaya tayo po ay muling makinig at magbulay-bulay sa pamagitan ng ating pakikiisa sa ating pananambahan, ating muling damahin ang lalim ng ating pakikipagniig sa Diyos na kahit tayo nasa loob man ng ating mga tahanan o ano man ang ating mga ginagawa, tayo ay nasa panahon ngayon ng ating pagsamba. Pagpalain tayong lahat at purihin ang Panginoon sa mabiyayang pananambahan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay sabay-sabay na dumulog sa ating Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin.
Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito Panginoon na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Taglay Lord ang kalakasan Panginoon na nagmumula sa inyo. Minsan pa Panginoon kami ay sasamba, magpupuri, magpapasalamat sa iyo Panginoon. Though hindi kami Panginoon nakakapagsimba Lord sa iyong bahay-simbahan Panginoon, pero still hindi kami titigil, Panginoon, at gumagawa ng iba't ibang kaparaanan, Panginoon, upang maipagpatuloy namin, Lord, ang aming mga gawain, Panginoon, na nauukol sa iyo. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mahigit 2 buwan na halos na pagkalat, Lord, ng epidemya, Panginoon, ng COVID-19. Still, Panginoon, ay hindi nyo pinababayaan ang inyong mga anak, ang inyong mga lingkod, Panginoon, at patuloy kong dalangin, Lord, na kayo ang patuloy na pumoteksyon, Panginoon, sa bawat isa sa amin, at hindi kami, Panginoon, mahawa, Lord, ng sakit na ito, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, na magwakas na ito, Lord, at bumalik na, Panginoon, sa normal ang lahat. Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy kami magbibigay ng papurit pa sa salamat sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo kami, Lord, sa mga kasalanan, Panginoon, na patuloy pa rin namin nagagawa, Panginoon. Kayo patuloy, Panginoon, na maglinis sa bawat isa upang sa aming online service, Panginoon, ay maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin, at patuloy kong dalangin, Panginoon, ang pastor, Lord, na iyong gagamitin. Pakabanalin niyo, Panginoon, ng kanyang mga bibig, na ang mga mensahe, Lord, na ibibigay at i-share niya sa amin, Panginoon, ay magamit namin, Panginoon, sa isang mapaghamong mga araw, Panginoon, na pwede pang dumating sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin ko, Panginoon, na yung pagmamahalan, Panginoon, ang siyang makita, Lord, sa bawat isa sa amin, lalo na sa panahon, Panginoon, na ganito, Lord, na hindi kami nakakagawa, Panginoon, sa mga normal naming buhay, Lord. Still, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil hindi mo kami iniwan, Panginoon, hindi mo kami pababayaan, dahil alam namin, Lord, na nandyan ka parati para sa amin. Lord, mabiyayang pagsamba, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Every
sa ating pong minamahal na Pastor Nick Hanohan, sa ating pong mga pamilya diyan sa Tangos Youth Church, at sa bawat isa na naabot ng aking pong tinig sa pamamagitan ng video streaming na ito, isa hong magandang umaga sa ating lahat. At nawa ang panalangin ko, ang ministeryo ko ng Banal na Espiritu ang siyang patuloy na maghari at maranasan ng bawat isa. Una ho, maraming salamat sa pagkakataon na pinagkatiwala niyo po sa akin upang gamitin ang ating tapat na Diyos at maging daluyan po ng kanyang mga salita. Tayo po sama-samang manalangin sa Panginoon. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulungan niyo po kami. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng mga salita. Banal na Espiritu, maghari ka po sa amin. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo kami ng kaalaman at ng karunungan. And slow us down, Panginoon, upang patuloy namin maranasan, maintindihan ang inyong mga salita. Ito kung aming panalangin sa pangalang banal ng aming Panginoong Kristo. Amen. Mag-umpisa po ako o magpapatuloy po ako sa isang pag-awit. No? Kung awit na to, alam ninyo. Sabayan niyo po ako kahit nandiyan kayo sa inyong mga tahanan. Ayan, kita nyo, alam po niyo yan. Yes, Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate too open wide. He will wash away my sin. Let His little child comes in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When was the last time that you sing that song? Meaningful. So meaningful. Kailan po yung huling panahon na kung simpleng awit na to somehow ay nadama natin yung tunay na mensahe. Itong mga nakaraang mga araw po, habang ako ay nag-meditate sa aking pananahimik, sumagi po sa akin itong awit na to. At nung inumpisa kong awitin, that was the first time I sang that song so meaningfully and with tears. Pwede mo bang awitin po natin ulit yung chorus? Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. In Isaiah chapter 41, verse 13, sa ibang pagkakasali mo ang sabi, for I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, don't be afraid, I will help you. Sa Tagalog ho, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, akong tutulungan ka. Titingnan po natin yung historical background ng Isaiah. Particularly po yung kung Isaiah chapter 41 o magpumpisa sa chapter 40. Ito ho yung ikalawang bahagi ng aklat ng Isaiah na kung saan pinatutungkulan ho yung kung panahon ng exile o pagkakatapon ng mga Israelita sa imperyo ho ng Babylonia. At dahil sa ganung kalagayan, nagbunga ito ng matinding takot, pag-aalinlangan at kaba sa mga Israelita sapagkat hindi nila malaman kung makababalik pa ho ba sila sa Jerusalem at may enjoy yung kalayaan na meron sila. Ngunit in these particular chapters, makikita po natin at kung ating babasahin
paulit-ulit po na sinabi ng Diyos ang salitang fear not. At ang sabi nga ho dun sa Isaiah chapter 41 verse 13, "For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, don't be afraid. I will help you." Sa ating pong mga kalalagayan ngayon, sa panahon ng pandemic, marahil marami ho dito ang nawala ng trabaho, mga pagkakasakit, at nararanasan po yung hirap ng buhay. Ngunit isa po ang maliwanag na salita na sinasabi ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating pong pag-aaral ngayon, na sama pa ulit-ulit po nating maririnig yung salitang don't be afraid. Huwag kang matakot. Bakit? Kapag po tingnan po natin yung pong Isaiah chapter 41 verse 13a, ang sabi po doon, "For I, the Lord your God." For I, the Lord your God. Ang Diyos na makapangyarihan, tapat at hindi nagbabago. Bakit po nasabi ito? Sa Biblia ho, kapag po binabanggit yung "For I, the Lord your God" sa kalipunan ng mga Israelita, isinasabi ho ng Panginoon sa kanila, siya ang Diyos na makapangyarihan, tapat at hindi nagbabago. Siya ang Diyos ni Abraham, siya ang Diyos ni Jacob, siya ang Diyos ni Moses. Siya ang Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa pagkakabihag sa mga taga-Ehipto. Siya ang Diyos na kasama nila sa paglalakbay mula sa ilang. Siya ang Diyos na nag-provide ng kanilang lahat ng pangangailangan sa gitna po ng disyerto. At siya din po yung Diyos na nag-atid sa kanila sa lupang pangako. Kaya every time kung sinasabi ng Panginoon o nababanggit sa Biblia, "For I, the Lord your God," it only says, pinapaalala ng Panginoon na siya po yung Diyos na makapangyarihan, siya yung Diyos na tapat, at siya yung Diyos na hindi nagbabago. At mula doon, nire-reminisce o inaalala ng mga Israelita kung gaano nga ho talaga katapat ang Diyos. Kaya ho, ang sabi ho ni Yahweh, nung panahon na natatakot na ho yung mga Israelita dahil baka hindi na ho sila makabalik sa Jerusalem. In chapter 41 verse 13a ng Isaiah, "Huwag kang matakot. Ako ito, ang iyong Diyos. Fear not, for I, the Lord your God." Alam ko po na hindi madali ang ating naranasan ngayong panahon na ito ng pandemic. Hindi ko alam kung gaano ko kahirap yan sa Tangos o sa Manila, particularly sa Nabotas at sa atin ho, sa Barangay Tangos. Kung tatanungin niyo ho kami dito, mahirap po sapagkat hindi namin alam yung kalalagayan. Dalanggit malayo po kami sa inyo, malayo sa aming pamilya. Mayroon marahil sa atin ngayon ang nawawalan ng trabaho. Hindi lang ho sa inyo, bagkus dito rin ho, sa amin po pinalalagyan. No work, no pay. At kalapit noon ay yung matinding pangamba sa COVID-19 dahil malaki ang probability na mahawa tayo at magkasakit. Kaya naroon ho ang ating pinag-igting na pag-iingat, social distancing, at namumuhay ngayon sa natawag na new normal. Pero alam niyo po ba, ang unang pinakamabisang panlaban sa pandemic, yan ho, sama-sama natin basahin. Ang unang pinakamabisang panlaban sa pandemic na ito ay ang pananatili natin sa mga pangako ng Diyos. Pagbabalik tanaw sa ating mga pagtatagumpay sa iba't ibang uri ng mga problema at pagkakasakit. Pag-aalaala na kahit kailan hindi tayo iniwan ng Diyos noong mga panahon na yon. At sa lahat ng ating mga naging lakbayin. Ang mga katotohanan nito ang mag-aalis sa atin sa mga pangamba na meron po tayo ngayon. Magpapalakas
ng ating katawan upang hindi tayo manghina dahil alam natin na kalakip ang ating pag-ingat at pag-aalaga sa ating mga kalusugan, ay mananatiling malakas ang ating buong katauhan dahil alam natin na kasama natin ang Diyos. Diyos na tapat at kahit kailan ay hindi nagbabago. Siya yung Diyos na makapangyarihan na gumawa ng mga bagay sa mga nagdaang panahon. Dahil dito, ang sabi ng Diyos sa atin ngayon, katulad ng kanyang paalala sa mga Israelita, huwag kang matakot. Ako ito. Ako ang Diyos na tapat. At kahit kailan ay hindi nagbabago. Fear not, for I, the Lord, your God. Kung tutuloy po natin yung pong talata natin pong pinagbabatayan, ang sabi ng Panginoon, for I, the Lord your God, will hold your right hand. For I, the Lord your God, will hold your right hand. Ang Diyos ay makapangyarihan, handang dumamay, at hindi nang iiwan. Ang bayan ng Israel ay isang bayan na pinili ng Panginoon. Pinili ng makapangyarihan Diyos, at nung sabihin niya na I will hold your right hand, ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos na makapangyarihan ay kayang dumamay at makinig sa kanyang bayan, at kahit kailan hindi ho sila iniiwan ng Panginoon. Nakita po natin ang katotohanan nito. Ang bayan ng Israel ay tunay na naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. At kahit sometimes matigas po yung ulo nila at bumabagsak sila sa kasalanan, still, yung pong mga pangako ng Diyos sa kanila, hindi ho nagkakabula. Hindi sila iniiwan ng Diyos. At kung tatawag sila sa Diyos, manunumbalik sila sa Diyos, naroon palagi ang kanyang pagdamay sa kanyang bayan. Sa panunho na ating nilalakaran ngayon, sa nakakahawang sakit na hindi ho natin nakikita, marahil mayroon tayong mga kapatiran ngayon na ang piling niya ay nag-iisa sa panahon na ito. Ang ating pong mga frontliners, saludo po kami sa inyo at maraming salamat sa inyong pagtupad ng tungkulin. Ngunit marahil baka naging biktima din kayo na habang ginagampanan ninyo ang inyong mga katungkulan, ay iniiwasan naman kayo ng inyong lahat ng nakakasalumuha dahil nakatakot sila na mahawa dahil baka carrier na rin kayo ng virus. Sa ating pong mga ilang mga kapatiran na naapektuhan ng labis dahil sa pandemic na ito, marahil mayroon kayo o naroon kayo sa kalagayan na wala kayong kamay na maapuhap upang bigyan kayo ng personal na pagdamay. Ibang kapag may problema ka, di ba, ang isa sa nakakaalwa noon, meron kang pamilya na tatatik sa balikat mo, pero kung kaibigan na aakap sa'yo, meron masasabi, pahag nga. At merong danampi sa kamay mo at sasabihin nila, don't worry, kasama mo ako. Ang problema sa panahon natin ngayon dahil sa pandemic na ito, dahil sa social distancing, dahil sa quarantine, yung pong paghahawak ng kamay parang nalaos na. Parang hindi na ho nangyayari. Yung pong personal touch na tinatawag mula sa mga kaibigan natin, sa ating kapamilya, ay hindi na ho ganoon kadalas o somehow hindi na ho natin nakikita. Dahil hindi natin alam. Baka mamaya sa ating paghawak sa kanila, mapahamak palalo sila dahil baka mamaya tayo carrier, mahawa pa sila. But I'm telling you right now, sinasabi ko po sa inyo ngayon, God is ready to hold your right hand. Ang kanang kamay
ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng Diyos. Ito din ang nagpapaalala ng espesyal na pagdamay ng Diyos sa bawat isa na nanunumbalik at tumatawag sa Kanya. He is a very transcendent God, yet immanent God. Alam niyo po ba yun? Siya yung Diyos na napakataas at makapangyarihan, ngunit handa siyang dumamay at kahit kailan hindi niya tayo iniiwanan. Hindi ba parang imposible? Siya yung Diyos na napakataas, pero kaya magpakababa. Mga kapatid, kung sino man ng espesyal na pagdamay ng Diyos sa bawat isa na nanunumbalik at tumatawag sa Kanya. He is a very transcendent God, yet immanent God.
Alam niyo po ba yun? Siya yung Diyos na napakataas at makapangyarihan, ngunit handa siyang dumamay at kahit kailan hindi niya ho tayo iniiwanan. Hindi ba parang imposible? Siya yung Diyos na napakataas, pero kaya magpakababa. Mga kapatid, kung sino man po ang naaabot ng aking tinig ngayon, makinig po kayo sa akin. Ito ang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon. Anak, huwag kang matakot. Ahawakan ko ang iyong kanang kamay. Ulitin ko. Kung meron man sa inyo ngayon ang nangangailangan ng tapik sa balikat, paghawak sa kamay, upang maramdaman yung personal touch na hindi kayo iniiwan, ang Diyos ko nagsasalita ngayon sa bawat isa sa atin. At ang sabi niya, anak, huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Ahawakan ko ang iyong kanang kamay. Don't be afraid. I will hold your right hand. Kung atin pong itutuloy yung particular verse na atin pong pinag-aaralan ngayon. Sabi niyo, for I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, don't be afraid. I will help you. Don't be afraid. I will help you. Ang Diyos ay mabuti. God is good. All the time. And all the time, God is good. Siya yung Diyos na laging handang tumulong sa bawat isa. Naniniwala tayo na ayon sa liwanag ng Biblia at base din sa kasaysayan ng mundo na ang bansang Israel ang piniling bayan ng Diyos. Ito ang lahing pinangakuan ng Diyos na kahit kailan hindi niya kalilimutan. Ang Diyos ang laging handang tumulong sa kanyang bayan upang sila ay palakasin at proteksyonan. Kaya hindi ho sila natatakot sa harapan ng kanilang mga kalaban dahil alam nila na ang Diyos ang tutulong sa kanila upang lumaban at walang kahit anumang klaseng kalaban ang maaaring manaig laban sa kanila. And historically, totoo yun. Nakita natin. Napakalit na bansa nila and yet, napakalakas nila. Napakalit na bansa nila and yet, hindi sila malipon-lipon. Napakalit na bansa nila pero nanggaling sa kanila yung mga matatalinong mga tao. Bakit? Dahil yung Diyos na pumili sa kanila, nangako sa kanila. At ang sabi sa kanila, kung ano man yung naranasan ninyo ngayon, I, the Lord your God, will hold your right hand and don't be afraid. I will help you. I will help you. Ang gandang pangako ng Diyos sa mga Israelita, di ba? Ang maganda ho nun, at ang good news doon, yung pong pangakong yun, nakasali tayo. Yung pong pangako ng Panginoon sa mga Israelita, tayo ho ay pwedeng makinabang. Pinangakuan din tayo ng Panginoon mo. Bagamat hindi ho tayo literal na bayan at pinili ng Panginoon, pero dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo at pakikiisa sa Kanya, tayo po'y naging tagapagmana ng lahat ng Kanyang pangako. In Galatians chapter 3 verse 29, at sabi po doon, if you belong to Christ, then you are Abraham's grandchildren. So you will receive everything that God promised to Abraham. If you belong to Christ, then you are Abraham's children or grandchildren. So you will receive everything that God promised to Abraham. Ito po yung
undeserved grace of God. Hindi man ho tayo ang bayan ng Israel, ngunit binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makatawag at makahati sa kanyang mga pangako sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kung gaano ho ka-espesyal ang mga Israelita sa paningin at harapan ng Panginoon, espesyal din po kayo sa harapan niya. Pwede ho bang sabihin ninyo sa mga katabi ninyo, kapatid, espesyal ka sa harapan ng Diyos? O kaya nang pwede ho bang sabihin natin sa ating mga sarili at mag-meditate tayo at sabihin na espesyal pala ako sa harapan ng Diyos. Opo, espesyal po kayo. Dahil ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ang kanyang nag-iisang anak na mamatay dun sa krus ng Kalbaryo at mabuhay mula sa kamatayan upang tayo na lahat, kahit hindi ho Israelita, tayo na lahat na mananalig, kikilala sa Kanya, ay magkakaroon ho ng pagkakataon na tawagin niyang anak. At magkakaroon ng pagkakataon na maging tagapagmana ng lahat ng kanyang mga pangako. Kaya kahit kung anong kalagayan natin ngayon, nasa panahon man tayo ng matinding pagsubok, financial crisis, bunga ng no work, no pay o kawalan ng trabaho, takot na mahawa sa virus, nasa banig man tayo ng karamdaman, nasa ospital o nagdadalamhati tayo dahil sa pagkawala ng ating kaibigan, ng ating kamag-anak o kung sino pa man. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon. At ito kung sinabi niya na pangako sa mga Israelita ay kaya po natin angkinin. Dahil ito po pangako na ito ay ibinigay din sa atin. Ano sabi ng Panginoon? In Isaiah chapter 41 verse 13, "For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, don't be afraid. I will help you." Saying to you, don't be afraid. I will help you. We appreciate yung pong pagtulong na ginagawa ng ating pong National Church sa kalaganapan sa pamamagitan po ng YEMLIT COVID-19 response. Sapagkat ito ang pagkakataon na nagsasalita ang Diyos at nagiging daliwan ng kanyang pagtulong. At marami hong natutuwa at nagagalak dahil sa kabila ng kahirapan, marami hong nag-comply at malamang isa ho kayo ang tangos. Maging dito ho sa Abu Dhabi o sa UACF, nag-comply din ho kami sama-samang itinaguyod yung gawain. At naging matagumpay at marami hong natulungan. Sa bawat isa sa atin, huwag ho tayong magsawang maghanap ng paraan upang makatulong sa panahon ng pandemya. Dahil ang pag-asa na mayroon tayo ay dapat na maibahagi at maramdaman ng marami nating kapatiran at kababayan. Narinig niyo ba? Huwag ho tayong magsawang maghanap ng paraan upang makatulong sa panahon ng pandemya. Habang nai-enjoy po natin yung pag-asa na meron tayo at hindi na natakot dahil nangangako ang Panginoon sa atin, yung ating mga kababayan ay natatakot dahil wala sila ng ganung pag-asa. Ang pag-asa na meron tayo ay dapat nating maibahagi at maramdaman ng marami nating kapatiran at kababayan. Ito po yung panahon na bukas ang puso ng mga tao at hinahanap ang kamay ng Diyos upang sila ay abutin, at naniniwala ako ng ating iglesia sa tangos
sa abot ng ating makakaya, ay nagpapatuloy o magpapatuloy na maging dalyuan ng pag-asa sa bawat isa at sa bawat nangangailangan. Marahil mahirap gumalaw ngayon bunga na din ang ECQ o ang new normal na tinatawag. Ngunit hindi ito ang dahilan upang masagkahan o mapigilan ang kapangyarihan ng Diyos na abutin ang mga nangangailangan. Ulitin ko sa inyo. Marahil mahirap gumalaw ngayon bunga ng ECQ o ang new normal na tinatawag. But I'm telling you, hindi ito dahilan upang mapigilan ang kapangyarihan ng Diyos na abutin ang mga nangangailangan. It is our call to journey with God in His mission. Mission Day. Hindi ba yun po ang ating tema? Hindi ko porke may pandemya, hindi ko tayo makagagalaw. Sapat po yung biyaya at kapangyarihan ng Diyos upang sumama tayo dun sa misyon ng Diyos at maging pagpapala sa iba. It is our call to journey with God in His mission. Meron pa akong ibibigay na mga practical suggestion sa inyo. And I hope na makatulong po ito upang sa kabila ng pandemya ay nagpapatuloy yung ministeryo po ng ating pong iglesia. Patuloy po tayong maghanap ng ligtas na paraan. Ulitin ko po sa inyo. Sa gitna ho ng pandemyang ito, hindi ito dahilan upang tumigil tayo sa ministeryo ng iglesia. Magpatuloy ho tayo. At magpatuloy ho tayo maghanap ng paraan, na ligtas na paraan. Okay? Ligtas na paraan upang maiabot ang ating mga kamay at maramdaman nila na hindi sila iniiwan ng Diyos. Isang ligtas na paraan na maiabot ang ating mga kamay at maramdaman nila na hindi sila iniiwan ng Diyos. So, anong paraan ho? So, kung ginagawa natin, magpatuloy po tayo yung online worship. Yung pong ginagawang ministeryo ng Tangos na umaga pa lang, nagpapailang lang na ng mensahe upang una magising ang mga tao at pangalawa ay marinig yung mabuting balita ng Panginoon. Tuloy po natin yun. Dito po sa ADCF, last week, through the initiative ng pastor na tinawag sa amin ho, na hanggang ngayon nasa Pilipinas pa dahil hindi po siya makapag-travel dito, si Pastor Homer, kasulukuyan po siya nasa Las Piñas, inopen niya po sa akin na magkaroon po kami ng virtual visitation sa pagnanais niya na makamusta ang mga kapatiran, bagamat malayo sa kanya. Na-appreciate po namin yun. Last week po, inimpisahan po namin via Zoom. So, nagkaroon po kami ng virtual visitation. Ang siste, sharing, pangangamusta, may mga iyakan pa, no? bunga ng pandemic na ito at mga problemang nararamdaman ng bawat isa. But end of the day, naramdaman po namin yung presensya ng bawat isa at ang presensya ng Panginoon. At lumakas po yung aming mga nangihinang katawan. Somehow, baka pwede nyo pong i-adapt yun o kung ginagawa nyo na, ituloy po natin. Nakita ko si Kambal kapag Friday o kaya mga libreng araw nila, natawagan nila yung mga kaibigan nila, yung lipo sa Tangos. No? At nakikita ko na nagsusum sila. Nagkukulitan lang. Magandang bagay po yun. Para po somehow hindi po tayo maboard, makapag-usap patungkol sa Panginoon, magkamustahan at magpalakasan sa isa't isa. Pangalawa ho, magpatuloy sa pagbabahagi ng mga praktikal na mga pagtulong upang abutin di man lahat ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Sa anong paraan? Yung pong ating YEMLIP COVID-19 response, isang magandang paraan. Ituloy po natin yon. At kung sakali man po na manawagan po yung ating iglesia, I hope na
hindi ho nalilimitahan yung ating pagtulong sapagkat ito yung pagkakataon na makatulong tayo. Sa ating pong local churches, sa ating pong mga kapitbahay, kung meron po kayong nakikita na nangangailangan, pwede niyo po silang abutan. Kung natatakot po kayo, katukin nyo, iwan nyo po yung food, no? Iwan nyo po yung basic needs na kailangan nila sa kanilang mga pintuan. O kaya naman, magpa-deliver po kayo online. Dito sa Abu Dhabi, yun po yung madalas namin ginagawa. At meron po kami mga kapatiran na nawalan ng trabaho, o kaya naman no work, no pay. Ang ginagawa po namin ng unang bugso, bagamat mahirap, ay namiliho yung mga ilang kapatiran, nilista yung mga dapat tulungan at pinuntahan sa bahay-bahay. Pero dahil sa umihirap na ho ang sitwasyon, discourage na po namin yung paglabas. At ni-utilize po namin yung online service. Kung saan, order ka lang online, i-deliver na po sa inyo. Patuloy po namin ginagawa yun. I think magagawa po din natin sa Ramos. At habang ginagawa po natin yung dalawang bagay na yan, huwag po natin kalimutan yung pinaka-importante. Ibahagi ang walang hanggang pagtulong at pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Huwag na ba po natin kaligtaan? Magiging baliwala ang lahat ng ating ginagawa kung hindi ho natin sasangkapan na ibahagi sa kanila yung pinaka-importante. At ang pinaka-importante ay malaman nila na mayroong Diyos doon sa langit, na bagamat nasa langit, ay kaya magpadama ng kanyang presensya dito sa iba. Na siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na handang dumamay at kumapit ng ating mga kamay. At siya yung Diyos na nangako at patuloy na nangangako na hindi tayo dapat matakot. Dahil nariyan siya upang tayo tulungan. Upang tayo tulungan. Sa bawat isa po sa atin, alam ko na hindi ho madaling maunawaan bakit nangyayari ang mga ito. O kaya naman nagtatanong tayo kung bakit nadadamay sa mga pagkakasakit ang mga inosente. Ang totoo, wala hong pinipili ang sakit na ito. Kahit sino maaaring mahawa sa virus na laganap sa buong mundo. Ang praktikal na kaya natin gawin ay ang mamuhay araw-araw na may dobleng pag-iingat. Palakasin ang ating mga immune system, ngunit ganun pa man, naroon pa rin ang probability o pagkakataon na tayo ay maaaring mahawa dahil hindi natin nakikita ang kalaban. At sa ganitong kasaklap na panahon, kanino tayo tatawa? Kanino tayo tatawa? Or akong natin hindi ko alam kung sinabi nga yun ng Pangulong Duterte. Sabi raw ng Pangulong Duterte, ito yung panahon na kung saan pag nagkasakit ka, hindi ka kayang damayan ng pinakamalapit mong pamilya at pinakamatalik mong kaibigan. Pag nagkasakit ka, ito yung panahon na ikaw lang. Ikaw lang. Walang tutulong sa'yo. At kapag nandun ka sa ganung kalalagayan, kanino ka tatawag? In Isaiah chapter 41 verse 13. At sabi po ng Panginoon, for I, the Lord your God, will hold your right hand, and I will say to you, don't be afraid. I will help you. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot. Akin kitang tutulungan. Paano? Hindi po natin alam. Ngunit ang katotohanan,
ang Diyos na nag-abot ng kanyang kamay at tumulong sa atin sa mga nagdaang panahon at mga araw sa ating mga buhay ay hindi nagbabago sa kanyang katapatan. Siya pa rin ang makapangyarihang Diyos na tutulong sa atin ngayong araw at hanggang sa mga kinabukasan. At kahit kailan, kahit anong klase ng laban meron tayo, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo iiwan. Naniniwala po ba kayo? Ang sabi ng Panginoon, for I, the Lord your God, I will hold your right hand. And I'm saying to you, I'm telling you right now, don't be afraid. I will help you. I will. Mga kapatid, ibigay po natin ang ating buong pagtitiwala sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Meron po akong isang hymn na narinig mula ho doon sa isang mahusay na manggagawa online. At nung narinig ko yun, somehow I been touched, no? Dahil totoo nga. Ang pamagat ko ng hymn ay, Lord, it belongs not to my care. At ang sabi ko nung last stanza, my knowledge of this life is small. The eye of faith is dim. But this enough that Christ knows all, and I shall be with Him. Ulitin ko po sa inyo. My knowledge of this life is small. The eye of faith is dim. But this enough that Christ knows all, and I shall be with Him. Let us continue to trust Jesus. Mahal niya po tayo. Alam niya yung lahat ng bagay sa atin. At ang sinasabi niya sa bawat isa sa atin ngayon, ako to, ang Panginoon mong Diyos. Kung sakali man na walang dumadamay sa iyo, I will hold your right hand. At habang nakakapit ako sa kamay mo, sasabihin ko sa iyo, huwag kang matakot. Don't be afraid. I will help you. At manaling, sumandaling manalangin sa Panginoon. Nakilang Ama at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gitna ng pandemic na ito, at sa gitna ng maraming pag-aalinlangan, sa gitna na hindi ho namin alam kung ano ang tamang gawin, Panginoon, upang makaiwas sa virus, Panginoon. Sa gitna na maraming nawawalan ng trabaho at hindi kumikita dahil sa no work, no pay. Sa hirap ng mundo na aming ginagalawan ngayon, hindi ho namin maibigay yung praktikal na pagtulong sa mga kaibigan na nangangailangan ng tulong at idampi ang aming mga kamay at akapin sila, Panginoon. At iparating sa kanila kung gaano sila ka-importante sa amin. Pero salamat. Dahil yung inyong mga salita ay maliwanag. Yung inyong mga salita ay totoo. At kayo po yung nagsabi na kayo po yung Diyos na aming Panginoon. At kayo po yung Diyos na hahawak sa aming mga kanang kamay
upang maramdaman ang inyong pagkalinga at pagdamay at hindi pag-iwan sa amin. At habang hawak niyo yung aming mga kamay, kayo po yung Diyos na nagsasabi sa amin, huwag kaming matakot. Kahit ano man yan, huwag kaming matakot. Dahil tutulungan mo po kami. Panginoon, sa iyo po ang lahat ng kapatid. Maraming salamat po. Ito pong aming sama-samang pananangin. Sa pangalang banal ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Muli ho, magandang umaga sa ating lahat at nawa ay patuloy tayong napagpala sa mga salita ng ating Panginoon ngayong araw nito. God bless us.
Ilan pong mahalagang mga pahayag nais nating ipaabot sa bawat isa sa inyo. Unang-una po ay ang aming pagpapasalamat sa patuloy na pagtugon, pagsuporta sa ating mga pangangailangan sa iglesia, paglikom natin ang ating mga handog. Salamat po mga kapatid, at patuloy na sa ganitong kaparaanan ay alam kong hindi kayo nagsasawa at naroon ang alab ng puso na nakatingin tayo sa malalim na pagmamalasakit sa iba't ibang mga pangailangan. Kaya naman hindi mahirap na tayo po ay patuloy na gumanap ng mga paglikom sa ganitong mga kaparaanan. Thank you rin sa kapatid na Rap at kapatid na Brian sa kanilang ministry na ginawa po nila ang bagay na ito. Salamat din po sa lahat ng mga patuloy na tumatangkilik sa ating mga gawain at ganoon din sa ating ginagawang gabi-gabing mga family altar. Maraming salamat po sa patuloy na pagsasabuhay natin, pagsasakatuparan ng mga programang ito. Ganon din ang ating live worship o sa pamamagitan ng ating Facebook, ng ating midweek service ay papanood po natin tuwing Huwebes po. Simula po ito ng mga alas 4 o alas 5 ng hapon. Kaya patuloy ho nating suportahan maging itong ating feeding program, radio ministry, itong ating every Sunday live worship ay patuloy po tayong kisa. Maraming salamat po mga kapatid. Patuloy din akong humihingi ng paumanhin sa inyo mga kapatid bilang Pastor Residente. Hindi po ako nakakapagdalaw sa inyo. Unang-una tayo'y nagiging maingat dahil ako po minsan ay na-expose din sa labas. Ayokong magdulot pa ng panganib sa iba. Kaya sa pamagitan ng aming mga panalangin, patuloy namin kayong itinataas sa Diyos at laging naroon ang ating mga dalanginan. Salamat din po sa mga panalangin ninyo para sa amin. Ay po'y magpatuloy sa ganitong mga kalagayan habang unti-unti alam natin kumikilos ang Diyos upang patuloy din tayong masanay sa tinatawag na new normal situation. Mga kapatid, maraming salamat. Patuloy po tayong magpalakasan, magpatatag sa ating buhay espiritual at nagtitiwala tayo. Lalampas tayo sa ganitong mga sitwasyon sa ilalim ng biyaya at pagpapala at pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay dumalangin sa ating Panginoon. Walang hanggang pasasalamat aming Diyos ang aming patuloy na babalik o binabalik po namin sa iyo, Panginoon. Ang pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati ay laging sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na pagpaparangal at pagpapasalamat. Nakapamumuhay po kaming ligtas sa gitna ng patuloy na paglaganap ng coronavirus. Meron kaming dakilang proteksyon sapagkat nabubuhay kami sa pagtitiwala sa ilalim ng iyong mapagkalingang biyaya. Hindi mo kami pababayaan. Amang banal, patuloy kaming dumadalangin sa buong sandaigdigan. Salamat sa proteksyon, Panginoon, sa lahat ng mga frontliner, Panginoon, sa lahat ng mga volunteer, sa lahat ng mga instrumento upang ang karamdamang ito ay malunasan. Salamat sa kanilang mga pagpapagal, salamat sa kanilang mga buhay. Ang aming pong pagsamo at dalangin para sa kanila. Ingatan mo po silang lubos, Panginoon, kasama ng kanilang pamilya. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bansang Pilipinas mula po sa mga leader, Panginoon, ng bansang ito, mula sa aming minamahal na Pangulo hanggang sa pinakamababang sektor ng lipunan. Dalangin po namin ang pagmamahal at paglingap mo, Diyos. At dalangin din namin, Panginoon, ang buong kalaganapan ng Iglesia sa pangunguna ng aming minamahal na Obispo Noel Abiog, sa mga generalis, ganon din sa kanilang mga katuwang, Panginoon, sa lahat ng kaanib ng konsistoryo, sa mga district superintendent, ganon din sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng mga churches, Panginoon, sa buong kalaganapan,
at sa lahat ng aming mga kapatiran. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa ibayong dagat, sa UAE, Panginoon, patuloy naming dalangin ang pagliligtas at pag-iingat mo sa kanila. At patuloy po, Panginoon, na makarecover ang mga infected, Panginoon, ng virus na ito. And we pray din, Lord, doon sa mga nagdadalamhati. Dalangin din po namin ang kaaliwang nagmumula po sa inyo. Ganon din sa lahat ng mga nasa ospital na nahawa ng karamdaman. Ganon din, Panginoon, sa iba't ibang mga pamilyang nagdaranas, Panginoon, ng hirap sa panahon na ito. Nagugutom ang marami, naghihikahos at marami ng kasalatan ang nararanasan, O Diyos. Patuloy po naming dalangin ang patuloy na pagkilos ng iyong biyaya at kapangyarihan na minsan pa mapatunayan, Panginoon, ng bawat nagtitiwala na mayroong isang Diyos na nangako, Panginoon, na huwag naming alalahanin ang mga bagay na ito sapagkat kung unahin ka namin, hahanapin ka namin, paglilingkuran ka namin, lahat ng bagay ay inyo pong idaragdag, O Diyos. Maraming salamat po, aming Ama. Itinataas po namin sa inyo at tinataas ko sa iyo ang Tangos Yemilip Church sa lahat ng kapatiran, Panginoon. Di man kami nakakapagdalaw at di man namin naabot personal ang aming mga panalangin po, Panginoon, para sa kanila. Nang laging sila'y nasa ligtas at maayos na kalagayan, hindi kailanman pinanghihinaan ng kalooban, hindi nawawala ng pag-asa, bagkus tumatatag, tumitibay at lalong nagkakaroon ng mga buhay na karanasan at patutuo kung papaanong kayo'y nagiging tapat sa bawat isa, Panginoon. Marapatin mo po, aming Diyos, na bawat isa sa aming mga kaanib ay nakapamumuhay ng maayos at ligtas sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Naroon ang kasaganaan sa lahat ng mga pangangailangan. Purihin ka, O dakilang Diyos. Pagpalain mo ang lupong pamunuan, pagpalain mo po, Diyos, ang bawat isa sa amin. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming idinudulog at ipinagpapasalamat at maging yaong mga sumapit sa kaarawan ng buhay, maging sa mga anibersaryo ng kasal. Patuloy niyo po silang pagpalain, maging doon sa may mga problema sa pamilya, maging doon, Panginoon, sa mga pinanghihinaan ng pananampalataya. Idinadalangin po namin sila sa iyo, Diyos. Patuloy mo silang pagpalain at palakasin. Purihin ka, luwalhatiin ka po, Diyos. Ito ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ngayon, mga minamahal na mga kapatid, inyong tanggapin ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Ama sa kalangitan. Ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Ang patuloy na pagkikipisa ng tanglaw, ang kaaliwan, ang pag-iingat at kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumagana sa bawat isa sa atin mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen at Amen.